Sa isang mundo kung saan ang mga vampira, demonyo, homunculus, at lahat ng iba pang mythical creatures, ay tinugis o pinagsamantalahan hanggang sa bingit ng pagkawasak, mayroong isang lugar na tinatawag na Isla ng Itugomi kung saan naitatag ang isang ligtas na kanlungan sa pagitan ng mga tao at lahat ng iba pang mythical creatures. Nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng lahat ng lahi, ngunit hindi ito nagtagal, at dito nagsimula ang anime. Si Kojo Akatsuki ay dating isang normal na batang lalaki, ngunit ngayon ay naging isang vampira na nakuha ang kanyang pagnanasa sa dugo sa sandaling siya ay magkaroon ng sexual excitement. Medyo kakaiba na magkaroon ng sitwasyon na yun ngunit ito ay kung ano ito. Si Kojo ay hindi lamang isang regular na vampira gayunpaman, siya ay sinasabing ika-4 na progenitor, isa sa 4 na immortal na vampirang namumuno sa mundo. Gayunpaman, tila wala siyang pakialam sa kanyang katayuan at hindi rin alam ng marami. Gusto lang ni Kojo na magkaroon ng simpleng buhay sa magulong mundong ito pero hindi magtatagal ay babaliktad na ang buong mundo niya. Pagkatapos kumain ng tanghalian kasama ang kanyang mga kaibigan, lumabas si Kojo sa sikat ng araw. Kumbaga, kahit ang sikat ng araw ay walang magawa sa kanya. Mabilis siyang naglakad nang mapansin na may sumusunod sa kanya. Sinubukan niyang pumasok sa mall at tumakas sa maraming tao ngunit hindi alintana ang taong sumusunod sa kanya. Ito ay isang batang babae, si Akina na tumatawag sa kanya ng ika-4 na progenitor. Ang kanyang cover ay nalantad ngunit may plano si Kojo, nagsimula siyang maglabas ng mga random na salitang Italyano na walang saysay, upang pumasa bilang isang Italyano, ngunit walang sinuman, kahit na kayo ay hindi maloloko ng kanyang Japanese accented na Italyano. Sa kabila nito, kahit papaano ay nagawa ng binata na makatakas sa mga hawak at pagsunod ni Akina. Sa labas, huminto lamang siya nang sinimulan ng dalawang nasa hustong gulang na lalaki na harassen si Akina habang sinusundan siya nito. Ang mga lalaki ay nagsimulang gumawa ng mga bagay na labis na nakakainis kay Akina nang walang pahintulot niya at ito ay maaaring humantong sa isang bagay lamang, isang malakas na suntok mula sa dalaga na nagpapalipad sa mga lalaki. Lumalabas, ang mga lalaki ay talagang mga vampira at nagsimula silang mag-flex ng kanilang sariling kapangyarihan ng demonyo sa pamamagitan ng pagtawag sa kanilang pamilyar para sa tulong sa gitna ng kalye. Malas para sa mga lalaking iyon, si Akina ay isang malakas na bumunot ng literal na magic spear mula sa kanyang likod at sinasalungat ang bawat galaw nila. Pinagmamasdan ni Kojo mula sa malayo ang mga galaw ni Akina, mula sa marahas tungo sa nakamamatay at tumalon upang iligtas ang dalawang lalaki mula sa pagpatay. Maya-maya ay umalis si Akina ngunit hindi niya sinasadyang nalaglag ang kanyang wallet, na kinuha ni Kojo, at nalaman na nag-aaral siya sa kanyang high school. Nang dalhin ni Kojo ang wallet sa kanyang paaralan upang ibalik ito, muli niyang nakita si Akina at sa pagkakataong ito ay mayroon silang maayos na pagkikita. Ipinakilala ng batang babae ang kanyang sarili, at sinabi sa kanya na siya ay isang sword shaman mula sa organisasyon ng Lion King, at ipinadala sa isla upang obserbahan siya at ang kanyang mga aktibidad. Nalilito si Kojo dahil isa lang siyang normal na bata ngunit tila ang kanyang kapangyarihan bilang isang progenitor ay kumalat sa buong mundo, na naging dahilan upang siya ay maging banta sa kapayapaan sa mundo. Tinanong niya siya kung bakit siya ang pinili ng huling ika-4 na progenitor, ang Clique Blood, bilang kanyang tagapagmana, ngunit tila walang maalala si Kojo, at sa tuwing sinusubukan niya ang kanyang ulo ay sumasakit na parang nakakabaliw. Ang buong paliwanag ay tila medyo misteryoso, ngunit hinahayaan ito ni Akina. Kaya, lumalabas na ang buong mundo ay nakatali sa kapayapaan sa pamamagitan ng kasunduan sa pagitan ng 3 progenitor na sumang-ayon na mapanatili ang mapagkaibigang relasyon sa pagitan ng mga tao at ng iba pang mga lahi. Gayunpaman, ang pang-4 na progenitor ay hindi nakatali sa naturang batas at palaging isang bagay na nakakabahala para sa iba pang bahagi ng mundo. Kaya, ang mga pinuno sa organisasyon ng Lion King ay nagpadala kay Akina na may napakalakas na sandata upang patayin ang ika-4 na progenitor kung sa tingin niya ay banta ito. Pagkatapos i-enroll ang sarili sa paaralan ni Kojo bilang bagong transfer student, si Akina ay humakbang pa sa pamamagitan ng pagpunta sa apartment room, sa tabi mismo ng kay Kojo para mabantayan niya ito sa lahat ng oras. Ang literal na zero privacy na mayroon si Kojo kanina ay binawi na rin ngayon. Gayunpaman, hindi pa rin sigurado si Kojo tungkol sa organisasyong ito ng Lion King, sa palagay niya. Kaya pumunta siya upang suriin ang tungkol dito sa kanyang guro, si Natsuki, na isa sa ilang mga tao na nakakaalam ng kanyang sikreto. Si Natsuki, na halos hindi malaman bilang higit sa 12 years old ay tila 26 years old, o sa mas madaling salita ay isang loli, ay isang attack mage at napakahusay na guro. Sinabi niya sa kanya na ang organisasyon ng Lion King ay ang natural na kaaway ng ika-4 na progenitor, at nilikha upang sirain siya at magdala ng balanse, at binalaan niya si Kojo na lumayo sa sinuman kahit na malayong nauugnay dito. Gayunpaman, si Kojo bilang siya ay simple, nagpapatuloy na sa pamimili kasama si Akina. Nang gabing iyon habang papalabas siya para makalanghap ng sariwang hangin, lumabas si Akina sa kanyang silid. Lumabas siya sa kalagitnaan ng paliguan upang samahan siya dahil kailangan niyang obserbahan ang mga kilos nito sa lahat ng oras.
Nang lumabas ang dalawa at nagsimulang maglaro sa isang vending machine, nahuli sila ni Netsuki ngunit bago pa makita ng guro ang kanilang mga mukha, ay nakatakas sila ng makagambala sa kanila ang pagsabog sa gitna ng lungsod. Nang makalayo ang dalawa, napansin nilang ang pagsabog ay sanhi ng isa sa mga pamilyar na vampira. Isa itong phoenix sa gitna ng bayan na nagdudulot ng kaguluhan. Sinabihan ni Yakina si Kojo na manatili sa likuran habang siya ay pupunta upang imbestigahan ang lugar. Doon ay umaasa siyang makikita ang phoenix at ang master nito. Gayunpaman, nakakatakot siyang nanunood habang kinakain ng pamilyar na homunculus ang buong phoenix at sinisipsip ang kapangyarihan nito sa sarili nito. Mula sa mga anino, pinasok ni Rudolf Eustache, isang European exorcist, ang kanyang anime villain entrance at ipinakilala ang kanyang sarili at ang kanyang homunculus, si Astarte. Hindi na siya nagbigay ng karagdagang detalye, tulad ng gagawin ng isang kontrabida at sa halip ay lumaban sa shaman. Si Yakina ay nagsagawa ng kanyang defense spell at nakipagdigma mismo, kaya tumawag si Rudolf para sa tulong mula sa kanyang homunculus. Masyadong makapangyarihan si Astarte para mahawakan ni Yakina, at ito ay agad na maliwanag, na kahit na sa kanyang buong defense spell ay hindi niya makakaya ang pangalawang atake. Gayunpaman, nang dumating si Kojo upang iligtas siya, hindi siya duwag at nagpasya siyang sumali sa labanan. Kinilala ni Rudolf si Kojo bilang ika-4 na progenitor ngunit inutusan pa rin si Astarte na atakihin ang lalaki. Sa isang suntok ng kanyang napakalaking kamao, nagawa ni Astarte na sugatan si Kojo. Nagsimulang duguan ang bata pagkatapos ng unang atake sa kanya ngunit sa sandaling bumuhos ang dugo mula sa kanya, nagsimulang lumitaw ang isang kidlat mula sa loob ng kanyang katawan, at hindi nagtagal ay nagdilim ang lahat. Kinabukasan, nasa paaralan sina Kojo at Yakina. Tila, nagawa nilang iligtas ang kanilang mga sarili pagkatapos ng lahat, ngunit lumalabas na ang napakalaking kapangyarihan na inihayag ni Kojo kahapon ay naging dahilan upang mag-repair at ayusin ng gobyerno ang mahigit 50 milyong yen na damage. Halos 20,000 bahay ang nawalan ng kuryente at 10,000 sa mga bahay na ito ay wala pa ring kuryente. Alam ng lahat na hindi kayang kontrolin ni Kojo ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi nila alam kung gaano kawalang kakayahan ang bata. Pagkatapos ay isiniwalat ni Kojo na dahil hindi pa siya nakakain ng dugo ng isang normal na tao at namuhay bilang isang vampira, hindi niya nakokontrol ang kanyang kapangyarihan at nilayo niyang maging isang normal na tao hanggat kaya niya. Hindi pa tapos ang issue sa lalaking si Randolph, at higit pa rito, siya ang combat deacon ng Latharnegia, na isang hotshot na kilala sa paggambala ng kapayapaan sa mga tao at iba pang lahi. Isang serial vampire killer na ganoon siya, at ang pagpunta niya rito sa Itugami ay nangangahulugan ng gulo. Kaya't nagpa siya ang dalawa na puntahan ang kanyang pinagtataguan at harapin siya bago pa siya magdulot ng karagdagang issue. Upang masubaybayan ang mga kumpanyang pag-aari sa Japan ng Latharangia, ang sariling bansa ni Rudolf, humingi ng tulong si Kojo sa kanyang kaibigang si Asagi, na may crush din sa kanya. Siya ay isang programmer sa Itugami Management Corporation, isang tanggapan ng gobyerno ng isla, na nag-iingat ng data sa lahat ng bagay. Tinutulungan sila ni Asagi na mahanap ang isang pabrika na pag-aari ng Latharangia sa Japan. Ang pabrika ay talagang isang pabrika ng pagsasaliksik ng homunculus, gaano ito katakataka. Matagal nang sarado ang pabrika ngunit umiiral pa rin ang pabrika ng homunculus modification sa loob doon. Ang duo ay nakarating doon at nagsimulang magsaliksik sa lugar, ngunit nalaman lamang na mayroong hindi lamang isa, ngunit higit sa 100 homunculus na ginagawa ni Rudolf. Narito ang dahilan kung bakit naasar si Kojo. Tila, ang mga tao ay pinagsama sa mga familiar upang gumawa ng homunculus, at ang mga nilalang na ito ay halos hindi na makaligtas ng higit sa ilang buwan dahil hindi nila kayang mag-contain ng mga pamilyar ng mas matagal kaysa doon. Muli, lumapit si Rudolf mula sa anino nang walang pakialam sa mundo tungkol sa kanyang ginagawa. Sinabi ni Rudolf na pumunta siya sa isla para sa pagkakaroon ng ilang kayamanan na nakaabaon sa loob, at agad na inutusan si Astarte na salakayin sila ng buong lakas ng walang anumang karagdagang paliwanag. Sa pagkakataong ito muli, si Rudolf at Astarte ang nangunguna sa kabila ng pagtutulungan ni Yakina at Kojo, dahil mas maagang na-memorize ni Rudolf ang spell na ginamit ni Yakina. Isinama ng lalaki ang spell sa kanyang homunculus na ginagawa itong hindi magagapi. Bumaba si Rudolf at kinuha ang kanyang sandata upang patayin si Yakina, nang biglang humakbang si Kojo sa pagitan ng atake at kinuha ito sa kanyang sarili. Si Rudolf ay hindi nagpakita ng awa at pinugutan ng ulo si Kojo sa harap mismo ng mga mata ni Yakina. Sa pagkamatay ng progenitor, si Rudolf ay gumawa ng malaking pagkakamali, at iniwan si Yakina na buhay habang siya ay patungo sa Itugami Management Corporation, at sumulong sa core ng mahiwagang pundasyon ng isla. Hindi nagtagal, nagising si Kojo, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina na siya ay isang vampira na maaaring maglakad sa araw, na nangangahulugan na siya ay karaniwang walang kamatayan sa isang kahulugan. Ipinaliwanag ni Yakina na ang kanyang dugo ay nagsimulang bumalik sa kanyang katawan at ang kanyang ulo ay dumikit pabalik sa dati, at hindi nagtagal ay nabuhay siya at nasayang lang niya ang kanyang mga luha. Ngunit walang natitira pang oras para sa pagbibiro at muling tinawagan ni Kojo si Asagi para malaman kung ano nga ba ang kayamanan na sinasabi ni Rudolf.
Iligal na nakakakuha ng access si Asagi sa mga pinaghihigpitang file at napagtanto na mayroong isang bagay sa mahiwagang pundasyon ng isla. Bago makaalis ang duo para habulin muli si Rudolph, inialok ni Yakina ang kanyang dugo kay Kojo para mag-transform siya bilang isang tunay na vampira at gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sa una ay nag-aatubili si Kojo ngunit wala siyang pagpipilian kung isa sa alang-alang ang sitwasyon na kanilang kinaroroonan, kaya niyakap niya si Yakina, dahil sa ilang kadahilanan ay kailangan niyang magnasa bago siya makakain ng dugo. Pagkatapos sa isang kagat, sinisiksip niya ang ilang dugo ni Yakina mula sa kanyang leeg. Sa ibang lugar, si Rudolph at ang kanyang homunculus ay pumasok sa pundasyon na may mga pagsabog na nangyayari sa kaliwa at kanan. Gumagawa sila ng isang malaking kontrabida na hitsura. Ang relic na tinutukoy ni Rudolph na kayamanan ay isang kamay ng isang santo mula sa simbahan ni Rudolph. Tila, ang relic na ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng katatagan ang isla dahil ito ay isang sakripisyo na ibinigay sa ereheng Diyos, ayon kay Rudolph, na tumulong sa taga-disenyo na itayo ang isla. Nais ni Rudolph na maghiganti sa pamamagitan ng pagkuha ng relic sa kanya na magpapabagsak at magpaguho sa isla, na papatay sa milyon-milyong naninirahan doon. Gayunpaman, hindi iyon maaaring hayaan ng ating mga bayani at sa bagong tuklas na kapangyarihan, sa totoo lang, ang dating kapangyarihan ay maaari na ngayong kontrolin ni Kojo, binugbog ng dalawa si Rudolph at ang kanyang homunculus. Hindi nila sila pinapatay, gayunpaman, dahil ang mga bayani ay palaging mabuti sa ilang kadahilanan. Ginagamit ni Kojo ang isa sa mga pamilyar na nasa ilalim ng kanyang kontrol para talunin ang kontrabida sa isang shot, at ginagamit pa niya ang kanyang mga kapangyarihan upang matiyak na mabubuhay si Astarte sa pamamagitan ng pagkuha sa pamilyar na pinagsama sa kanya, sa ilalim ng kanyang kontrol. Kinalaunan sa araw na iyon, si Yakina ay nag-iimpake ng kanyang mga gamit at naghahanda ng umalis nang dumating si Kojo upang itanong kung bakit niya ito ginagawa. Tila, iniisip ni Yakina na nabigo niya ang kanyang layunin sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan kay Kojo, sa halip na obserbahan at marahil ay patayin siya. Ngunit hindi nagtagal ay nakakuha siya ng isang package na naayos ang kanyang sirang sandata, na nagpapaniwala sa kanya na siya ay sinadya upang manatili ng ilang sandali pa. Sa ibang lugar sa Itugami, ang mga Therianthropic sympathizer ng Black Death Emperor faction na teroristang organisasyon ay nagsimulang mag-operate sa loob ng lungsod. Gayunpaman, hindi nila napagtanto na ang Itugami ay puno ng mga tao na tila mga bayani. Sa oras na ito ay si Natsumi, ang attack mage ay dumating upang hadlangan ang kanilang mga plano. Siya ay ipinahayag na siya ang mangkukulam sa kawalan, ngunit hindi pa natin alam kung ano ang ibig sabihin nito, kaya huwag na lang natin itong pansinin habang binubugbog niya ang halimaw at iginapos ito upang kunin ng mga pulis sa susunod na araw. Nakuha rin ni Natsuki na malaman na ang mga terorista ay hinahabol ang isang matagal nang nawawalang sandata na tinatawag na Nalakuvera. Pagbalik sa kanilang paaralan, naghahanda ang mga estudyante para sa paparating na Saikai Academy Ball Sports Tournament, at si Asagi ay ipinares kay Kojo para sa badminton event. Habang papunta si Kojo upang makipagkita sa kanya sa kaganapan, inatake siya ng dalawang metal na leon. Mukhang hindi naman sila matigas sa itsura nila at madaling mabugbog sa tulong ni Yakina. Nandoon pala talaga ang mga halimaw para maghatid ng invitation letter kay Kojo. Inimbitahan si Kojo sa yate ng bagong dating na kinatawan ng unang progenitor na nagngangalang Lord Ardil. Para madagdagan pa, hindi lang si Kojo ang inimbitahan ng lalaki kundi pinagdadala rin siya ng isang kasama. Bagamat ang una niyang pipiliin ay si Asagi, hindi niya maaaring ipaalam sa kanya ang kanyang lihim na pagkakakilanlan at sa gayon ay napilitang isama si Yakina. Sa yate, sina Yakina at Kojo ay nakaharap ni Ardil at ang kanyang bodyguard, at assistant na si Sayaka Kirasaka na lumalabas na matagal ng kaibigan ni Yakina mula sa Lion King Academy. Si Sayaka ay isang feminist at hindi ang mabuting uri, siya ang uri ng feminist na napupuot sa lahat ng lalaki at sa kontekstong ito, pinakaayaw niya si Kojo. Tila may mga pinipigilang damdamin siya kay Yakina, sigurado. Kung sa tingin mo ay kakaiba siya, maghintay hanggang marinig mo ang tungkol kay Ardil. Dinala ni Ardil ang dalawa sa loob at ibinunyag na siya ay umiibig sa huling ika-4 na progenitor, at dahil si Kojo na ang bago, siya ay umiibig din sa kanya. Dumating si Ardil sa punto at tinatalakay ang bagong banta ng internasyonal na terorista na si Christoph Gardos at ng kanyang organisasyon. Malamang na sinusundan ni Gardo si Ardil mula nang mapatay niya ang kanilang dating pinuno at gusto niyang harapin ni Kojo ang banta para sa kanya. Bina-blackmail niya ang mga ito na nagpapaliwanag na kung mapatay siya, sisirain ng kanyang mga pamilyar ang buong isla. Dahil walang ibang pagpipilian, binisita ni Kojo at Yakina si Natsuki sa kanyang opisina, nalaman na si Astarte ay nagtatrabaho na ngayon bilang kanyang kasambahay, at tinalakay ang Vatler, terorismo, at ang sinaunang sandata na kilala bilang Nalakuvera na hinahabol ng mga terorista. Gayunpaman, iniisip ni Natsumi na hindi sila dapat mag-aksaya ng kanilang oras sa paghahanap para sa sandata, dahil walang sinuman ang nakagamit nito at malamang na walang sinuman ang makakagamit nito kailanman.
Naghihinala pa rin na marahil ay may nakatagong lihim ang sandata na ito. Pumunta si Kojo kay Asagi at hiniling sa kanya na saliksikin ang armas gamit ang kanyang impluwensya sa opisina ng gobyerno at ang kanyang mga kasanayan sa pag-hack. Ang lahat ng ito ay pinapanood ni Sayaka na galit sa paniniwalang si Kojo ay nakikipag-juggling ng dalawang babae ng sabay-sabay at pinagtaksilan ang kanyang kaibigang si Yakina. Nang si Kojo ay nag-iisa sa bubong, isang galit na Sayaka ay humarap at sinalakay si Kojo sa bubong ng paaralan. Pagkatapos, naglabas si Kojo ng kanyang kapangyarihan, pumasok si Asagi at napansin niya ang lahat ng ito sa kanyang harapan. Si Kojo ay walang paraan upang makontrol ang kanyang sarili, at pinakawalan ng hindi malulutas na kapangyarihan sa paligid na nagdulot ng napakalaking pagsabog, na nagpapadala ng mga alon ng napakalakas na ang buong paaralan ay nayanig. Si Asagi, ang pagiging isang normal na tao ay tumalsik sa epekto ngunit sa kabutihang palad ay hindi siya gaanong nasaktan. Dumating si Yakina sa pinangyarihan upang pigilan sina Sayaka at Kojo na magdulot ng karagdagang pagkawasak at pinagsabihan sila sa kanilang ginawa. Sa kabila ng lahat ng ito ay kasalanan ni Sayaka. Dinala ni Yakina si Asagi sa school nurse, kasama si Nagasa, kapatid ni Kojo, kung saan pinagaling siya ng nurse. Pagkaraang magkamalay si Asagi, hinarap niya si Yakina tungkol sa relasyon nila ni Kojo ngunit bago pa sila makapag-usap, lumitaw si Astarte, ang homunculus, na ngayon ay nagtatrabaho sa ilalim ni Netsuki, na nagpahinto sa kanilang pag-uusap sa kalagitnaan. At maya-maya lang ay may ilang demonyo na lumapit sa gusali. Mabilis na lumapit sa kwarto ang mga demonyo at mukhang hindi si Kojo ang hinahabol nila, si Asagi. Nang palibutan ng mga demonyo ang lugar ay mabilis silang bumuo ng bilog na humahawak sa mga batang babae mula sa pagtakas. Mula sa bilog, lumapit ang kilalang si Christoph Gardos, ang terorista na ipinapatapos ni Ardil kina Yakina at Kojo nang e-blackmail sila nito. Nandito si Gardos para kidnapin si Asagi dahil siya ang may kakayahan na mag-decipher ng sandata ng Nalakuvera. Tiyak na maraming eksperto ngunit si Gardos ay isang kontrabida sa anime at alam niya na ang mga high school ay may kapangyarihan ng plot armor. Pagkatapos ay binaril ni Gardos si Astarte bago siya magkaroon ng anumang issue at kinidnap ang tatlong babae. Si Metoke, isang druid at kaibigan ni Kojo, na isa ring lihim na tagasunod ng ika-4 na progenitor. Mabilis siyang sumugod upang iligtas ang mga babae, ngunit nang ilabas niya ang kanyang pangunahing kapangyarihan upang subukan at habulin ang mga terorista, biglang lumitaw si Ardil at pinipigilan siyang gumawa ng anuman. Gaya ng inaasahan, si Ardil ay isang kahina-hinala na lalaki, na nag-e-enjoy sa kaguluhan at gustong magdagdag ng pampalasa sa anime. Pagkatapos ay itinapon ng tatlong babae sa isang nakahiwalay na silid kung saan muli silang nilapitan ni Gardos. Tila, nalutas ni Asagi ang isang napakahirap na palaisipan sa programming sa loob ng ilang araw na nagpapataas ng interes ng organisasyon ni Gardos. Inihayag ni Gardos na gusto niyang patayin ang unang progenitor, at posible lamang yun kung alam niya kung paano gamitin ang Nalakuvera. Kailangan niya siya, o gusto niya talagang lutisin niya ang palaisipan kung paano gamitin ang sandata. Nag-aatubili si Asagi na gawin ang gawain dahil alam niyang ang pagkamatay ng sinuman sa tatlong progenitor ay magpapadala sa mundo sa digmaan at kaguluhan. Ngunit lumalabas na ang palaisipan na nalutas niya kanina ay kalahati na ng solusyon upang maisaaktibo ang sandata at kung wala ang buong solusyon, maaaring mag-malfunction ang sandata at masira ang buong isla. Lumalabas na tinulungan din ni Ardil si Gardos at ang kanyang mga tauhan ngunit ang kanyang motibasyon ay upang makakuha lamang ng kaunting libangan mula rito. Sa lalong madaling panahon, lumitaw sa kalye ang Nalakuvera, na lumalabas na isang mekanisadong robot at nagsimulang magdulot ng kaguluhan. Nakarating sina Sayaka at Kojo sa eksena, ngunit sa mas maliit lamang na subfloat na isla na humiwalay sa pangunahing isla sa kanilang pakikipaglaban sa Nalakuvera. Nakipaglaban si Kojo sa Nalakuvera at sumama sa laban si Sayaka, gayunpaman, lumilitaw na ang Nalakuvera ang nakakalamang. Lalo na dahil talagang natututo ang Nalakuvera sa mga atake ng kalaban nito at nakaka-adapt sa mga galaw. Dahil walang ibang pagpipilian kundi ang maglunsad ng isang buong pag-atake, nagpasya si Kojo na ilabas ang kanyang pamilyar. Nang ang kanyang pamilyar ay kinaladkad ang Nalakuvera sa lupa, ito ay nagiging sanhi ng isang lindol. Samantala, sina Sayaka at Kojo ay nahulog sa pamamagitan ng isang bitak sa isang mas mababang palapag, na ngayon ay tumutulo at hindi matatag na lumulutang. Habang galit na kumilos si Asagi sa pag-decipher ng control system para sa Nalakuvera, lumilibot si Yakina sa base ng terorista. Ang shaman ay napadpad sa isang silid na puno ng mga gawang Nalakuvera. Ito ang pinakahuling plano ni Gardos na lumikha ng isang hukbo upang lipulin ang mga progenitor mula sa lupa. Gaya ng inaasahan, si Gardos ay gumawa ng isang kontrabidang entrance at nag-transform sa kanyang demonyong anyo upang labanan si Yakina. Matagal ang labanan sa pagitan ni Gardos at Yakina, na magkatugma sa mga malalakas na atake. Sa wakas, pagkatapos ng ilang matinding galaw mula sa magkabilang panig, pinutol ni Yakina ang kanyang braso, ngunit napigilan siyang talunin ng bigla ang pagsulput ng dalawa pang terorista, na nagdala sa kanila ng walang malay na sina Nagasa at Asagi bilang mga bilanggo.
Sa ilalim ng lupa, sina Sayaka at Kojo ay nakulong, at tumagal ng ilang oras upang malaman na halos imposible para sa kanila na makabalik at malamang na sila ay malunod. Sa panahon ng kanilang pakikibaka, naayos ng dalawa ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan, at sa wakas, si Sayaka ay nakipag-ayos kay Kojo. Matapos ayusin ang kanilang mga pagkakaiba, inaalok ni Sayaka ang kanyang dugo kay Kojo, at sa tulong nito, nagawa niyang i-unlock ang isa pang pamilyar sa ilalim ng kanyang kontrol. Gamit ang bagong kapangyarihang ito, nagtagumpay sina Kojo at Sayaka na makarating sa lupa at muling pumasok sa labanan. Kinuha ni Gardos ang master na Lacuvera at pinamunuan ang iba pang mga manufactured sa labanan. Sa una, ang gang ng Nalacuveras sa una ay tila nagtagumpay sa mga tripulante at tila imposible silang talunin. Pagkatapos ng lahat, ang Nalacuvera ang sandata ng mga Diyos. Gayunpaman, inihayag ni Asagi na pagkatapos ng pag-decode ng Nalacuvera na kanyang idinagdag, isang bahagyang code sa system na maaaring magamit upang talunin ang armas. Nabug niya ang Nalacuvera system gamit ang virus, at sinamantala ni Yakina ang lahat ng ito. Tumalon siya sa sandata at inihagis ang audio file na magpapagana sa virus. Sa lalong madaling panahon, ang Nalacuvera ay nagsimulang hindi gumana at bumagsak na nagiging alikabok. Ngayong nagkaroon muli ng kaunting normal, hinikayat ni Asagi si Kojo sa art room ng paaralan upang mapalapit sa kanya ng walang ibang babae sa malapit. Tinanong niya siya kung maaari niya itong ipinta, at nang nag-aalangan itong isuot ang costume na hiniling niya sa kanya, naguhubad siya sa tabi niya para mas maging secure siya. Tama, iyon ang perpektong paraan upang kumbonsihin ang isang tao. Matapos ang buong pagsubok sa larawan at sining, hiniling ni Asagi si Kojo na lumabas at makipag-date siya para sa darating na katapusan ng linggo. Mula sa malayo ay pinagmamasdan sila ni Yakina, mukhang nagseselos. Habang tinatalakay ni Kojo ang pagsisiwalat ng kanyang lihim na pagkakakilanlan kay Asagi, bagamat nasa literal lang silang labanan kanina, nasaksihan nila si Nagase na tumanggap ng liham mula sa isang kaklase. Lumalabas na sikat ang kapatid ni Kojo sa paaralan, hindi katulad niya na isang social outcast. Mamayang gabi ay tinawagan siya ni Sayaka, na ngayon ay mukhang mas palakaibigan kay Kojo, at ipinaalam sa kanya na pupunta siya sa isla ngayong weekend bilang isang VIP bodyguard. Tiyak na gusto niyang makita siya sa buong misyon ngunit si Kojo, mapanlin lang pero mangmang, ay napagpasyahan na maaaring busy siya at hindi siya mapupuntahan o si Yakina. Medyo stressed si Kojo sa school na mas sikat ang kapatid niya, at kaliwat kanan nakakakuha ng love letters, kaya inistok niya ang kapatid niya sa school kasama si Yakina at ipinakilala sa kaklase niya, ang silver-haired na si Kanon Kanase. Sa kabila ng kanyang medyo kahangahangang hitsura, ang batang babae ay may magandang ugali. Nangongolekta siya ng mga ligaw na pusa sa ilang kalapit na mga guho ng simbahan. Sa ibang lugar, pinag-uusapan ni Netsuki at Metoki ang nagpapagaling na biktima mula sa isang kamakailang labanan sa himpapawid. Tila, may kakaibang demonyong may puting buhok na umaatake sa mga tao at ito ang ikalimang pag-atake sa mga ordinaryong tao. Naniniwala sila na may ninakaw ang demonyo sa mga biktima ngunit hindi sila sigurado. Muli, lumalapit si Ardil mula sa mga anino, ginagawa niya ito ng madalas, at ipinaalam sa kanila na talagang ninanakaw ng demonyo ang mga kaluluwa ng biktima nito. Nangako ang lalaki na magbubunyag ng higit pang mga detalye sa kondisyon na hindi sangkot si Kojo sa kaso. Sa ibang lugar, sinamahan ni Kojo at Yakina sina Netsuki at Astarte sa isang festival, na talagang isang plano na ginawa ni Netsuki upang mahuli nila ang mga kamakailang lumalabas na mga demonyo. Si Netsuki ay nagplano na gamitin ang mga paputok upang lumikha ng isang distraction at labanan ang mga demonyo. Lumipat sila sa tore kung saan inaasahan nila ang isa pang labanan sa pagitan ng mga lumilipad na humanoid, na hinahangad nilang makuha. Sa panahon ng labanan, natuklasan nila na ang kanilang mahika ay hindi epektibo laban sa mga flyer na tila nakakalamang sa lahat ng oras. Nang inatake ng isa sa mga demonyo si Kojo, gayunpaman, iniligtas siya ng isa pang flyer na may pilak na buhok at malupit na inatake ang una. Siya ay tila walang hinahon at hindi nagpapakita ng awa. Habang ganap na ginugulo ang isa pang demonyo, ang kanyang maskara ay nawasak na nagpapakita na siya ay si Kanon. Si Kojo at ang iba ay natakot habang pinapatay siya ni Kanon at iniinom ang kanyang dugo. Kinabukasan, upang imbestigahan pa ang bagay na ito, binisita ni Kojo at Yakina ang Magus Craft, ang kumpanyang pinamamahalaan ng ama ni Kanon. Sa madaling usapan, nasa labas ng lugar si Kanon, ngunit pinalipad ng kanyang sekretarya na si Beatrice ang dalawa sa isang research island na pagmamay-ari ng kumpanya sa malapit. Medyo sigurado na siya ay nagdadala sa kanila sa isang bitag ngunit sila ay sumasama pa rin sa kanya, at ang piloto na si Lo ay mabilis na ibinaba sila at sinabing nandoon daw si Kanon. Sinabi na sa iyo na ito ay isang bitag. Bumalik sa lungsod, nagtataka tungkol kay Kanon Kanase, sinisiyasat ni Sayaka ang mga guho ng simbahan at nakatagpo si Metoki, na naaalala niyang nakita niya ang lalaking sus na si Ardil. Nagkaroon sila ng kaunting pagbibiro at hindi nagtagal ay sinamahan sila ni Nagase at Asagi. Sina Asagi at Sayaka ay may ilang mga lumang bagay na dapat ayusin, noong sinalakay ni Sayaka si Kojo.
Pagkatapos ng kanilang drama, lahat sila ay tumungo sa isang malapit na internet cafe, kung saan ginagamit ni Asagi ang kanyang mga kasanayan upang subaybayan ang kinaroroonan ni Kojo at Yakina. Sa isla, gumawa si Kojo at Yakina ng Bear Grylls-style settlement at naghanda ng mabuti para sa pagpapalipas ng gabi sa isla dahil maliit ang pag-asa na sila ay mailigtas sa lalong madaling panahon. Nang sa wakas ay dumating na ang gabi, hindi na makita si Yakina, kaya lumabas si Kojo upang hanapin siya. Sa pagpasok ni Kojo sa malalim na kagubatan, hindi nagtagal ay narating niya ang isang pool na naliliwanagan ng buwan at sa pool na iyon, napansin niya ang isang dilag na kulay pilak ang buhok. Hindi natin maaaring ipakita kasi hubot-hubad siya, ngunit kamukha niya si Kanon. Sabay pikit ng mata ni Kojo para tingnan kung panaginip ba iyon at bigla na lamang ang pagkawala ng babae. Sa halip ay bumagsak ang isang sibat sa kanyang likuran, si Yakina yon, na naliligo rin doon at alam niyang pervert si Kojo. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang jacket, bagamat kung mag-isa siyang pumunta rito, hindi ba't dala niya ang kanyang mga damit. Habang naghahanap ang dalawa sa clone ni Kanon na nakita ni Kojo kanina, isang hovercraft ang papalapit sa isla at mga dalampasigan. Isang squad ng mga robot na sundalo ang bumaba at agad na sinalakay sina Kojo at Yakina. Ang bapor ay ipinadala ng Magus Craft, ang ama ni Kanon ay tila may kinalaman sa lahat ng ito. Ang dalawa ay nagtagumpay upang labanan ang ilan sa mga robot, ngunit sa lalong madaling panahon napapalibutan sila. Pagkatapos, biglang naligtas ang ating mga bayani nang sila ay iligtas nila Folia Rehavane, ang babaeng nakita ni Kojo na naliligo. Matapos tapusin nila Folia ang karamihan sa mga robot, sinisira ni Kojo ang mga natitirang sundalo at ang kanilang landing craft. Inihayag nila Folia na ang Magnus Craft ay hinahabol ang maharlikang dugo sa kanya para sa ilang kadahilanan at malamang na pumunta dito upang kunin siya. Lumalabas na ang kanyang dugo ay kailangan upang si Kentai Kanase, ang ama ni Kanon, ay makapagsagawa ng kanyang mga spell kaya naman gusto niya itong mahuli. Sa lalong madaling panahon ay isa pang hovercraft ang papalapit, na nagwawagayway ng bandila ng kapayapaan, at binati sila ng adoptive father ni Kanon na si Kensai Kanase, na sinamahan ni Beatrice at Lo. Ibinunyag ng trio ang kanilang mga plano na binubuo nila si Kanon sa tinatawag ni Kensai na isang anghel, na isang pinakamataas na halimaw na may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan laban sa kanyang kalooban. Para maging anghel, kinailangan niyang ubusin ang iba pang humanoid na halimaw kaya naman kanina ay naglalaban sila na parang mga baliw sa langit. Hinihingi nila ang dugo mula kay LaFoyle upang makagawa sila ng karagdagang mga advancements kay Kanon, na dala-dala nila na parang baril sa kanilang briefcase. Plano din ng grupo na gamitin si Kanon para patayin si Kojo para maibenta nila siya bilang sandata na kayang pumatay sa pinakamakapangyarihang vampira sa mundo. Di nagtagal, nagkaroon ng laban sa pagitan ng grupo, at nang si Kojo at ang kanyang mga kasama ay nagtagumpay, pinalaya ng mga kontrabida si Kanon. Agad siyang naglabas ng malakas na beam na tila pumatay kay Kojo sa isang atake. Ang pagkakita sa pagkamatay ni Kojo ay nakagambala sa mental na kalagayan ni Kanon nang hindi mahuhulaan at lumikha siya ng tore ng yelo sa paligid niya. Sa ibang lugar na hindi kalayuan sa isla, sinalakay at kinokontrol ni Sayaka ang isang Magus Craft pagkatapos patayin ang lahat ng mga sundalong robot na nagbabantay sa barko, at sinamahan ito ni Netsuki na naghahanap kay LaFoyle. Nagpa siya ang dalawa na magtungo sa isla upang iligtas ang kanilang mga kaibigan. Nabaluktot na parang bola, nagdalamhati si Kanon tungkol sa kanyang ginawa, habang nakakulong sa yelo sa tuktok ng sarili niyang barrier. Gamit ang parehong tore ng yelo, gumawa si Yakina ng isang mahiwagang silungan para sa kanyang sarili, kay LaFolia, at isang walang buhay na si Kojo. Upang buhayin muli si Kojo, gumawa si LaFolia ng isang plano at naghuhubad ito, sa kabila ng malamig na pag-iisip mo. Naniniwala siya na ang pagpukaw kay Kojo ay maaaring mahikayat ang kanyang mga vampira na paghihimok at maibalik siya. Si Yakina na tila hindi nahahayaan ang sinumang babae na malapit sa ika-4 na progenitor ay naghubad ng kanyang sarili at hinalikan si Kojo, hanggang sa biglang nabuhay ang vampira at sinimulang siksipan siya ng dugo. Sa lalong madaling panahon sa tulong ng dugo, ang isang pamilyar na loob ni Kojo ay gumaling sa mga sugat na natamo niya sa huling labanan at ibinalik si Kojo sa kamalayan. Na-inspired ng pangyayari na ito, at marahil ay gustong magdagdag ng higit pang mga komplikasyon sa buhay ni Kojo, ibinigay nila Folia ang sarili kay Kojo at hinahayaan siyang pakainin din siya. Sa wakas ay nakuha nito ang kontrol ni Kojo sa ikatlong pamilyar. Hindi ako sigurado kung paano ito gumagana hanggang ngayon ngunit may bagong kapangyarihan si Kojo ngayon. Gamit ang kapangyarihang ito, hinarap niya ang matiyagang naghihintay na si Kensai. Sa una, sinubukan ni Kojo at ng kanyang grupo na gamitin ang Naruto Talk no Jutsu para makipagkasundo kay Kensai para mapunta siya sa magandang panig, ngunit wala itong silbi at sa lalong madaling panahon ay sumiklab ang labanan. Lumalabas na naklo ni Beatrice ang mga anghel ng walang pag-aproba ni Kensai at pinakawalan ang mga ito sa progenitor at sa kanyang grupo para lamang ganap na bugbugin. Pagkatapos, sa bagong pamilyar na kaka-unlock lang ni Kojo ay nagawa niyang ihiwalay si Kanon mula sa espiritual na enerhiya ng anghel, at iniligtas siya mula sa pagiging isang walang isip na demonyo.
Nang matapos ang labanan, dumating sina Sayaka at Netsuki sa pinangyarihan upang iligtas ang kanilang mga kaibigan mula sa isla. Nagpasya si Sayaka na tulungan sila Folion na bumalik sa kanyang sariling bansa, ngayong wala na ang banta sa kanya, at lalo na ang kanyang dugo, habang ang iba ay bumalik sa isla ng Itugami sa kanilang normal na buhay. Nakalipas ang ilang linggo at malapit na ang Halloween weekend. Habang naglalakbay sina Yakina at Kojo sa isang siksikan na tren na tinatalakay ang kanilang nalalapit na bakasyon, si Kojo ay napagkamalan ng kanyang mga guro na sina Sasaki at Netsuki, na naniniwalang siya ay isang molester. Gayunpaman, inalis siya ni Netsuki sa mga paratang matapos mapagtanto na siya iyon at hinayaan silang umalis. Sa ibang lugar, dalawang mangkukulam ang lumitaw sa daungan ng isla, at sinimulang salakayin ng mga puwersang nagtatanggol gamit ang ilang mga spell, at napagtanto na kahit bumalik dito makalipas ang 10 taon, napakalakas pa rin nila para sa seguridad na hawakan sila. Kinikilala ng mga sundalo ang dalawang babae bilang mga mangkukulam ng Ashdown, na mga miyembro ng organisasyong kriminal na kilala bilang library. Bumalik sa lungsod, si Kojo ay nakakagulat na binisita ng kanyang kaibigan sa pagkabata na si Yum, na bumisita sa kanya halos pagkatapos ng 4 na taon. Ang tomboyish na babae ay nagdagdag ng kaunting pagbabago sa love triangle na palihim na nangyayari sa pagitan ni Asagi, Kojo, at Yakina. Dahil binisita siya ni Yuma pagkaraan ng mahabang panahon, si Kojo ay gumugugol ng maraming oras sa kanya at dinala siya kasama ng kanyang mga kaibigan sa isang tore para sa pamamasyal. Habang tinatamasa nila ang tanawin, nakatanggap si Kojo ng tawag mula kay Sayaka, na nagpapaliwanag kung paano nangyayari ang ilang kakaibang bagay sa buong isla. Para sa ilang kadahilanan, ang lahat ng mga pinto ay nagdadala sa mga tao mula sa kanilang nais na lugar patungo sa isa pa sa isang iglap. Sina Sayaka at Lafoyle na nagplanong pumunta sa paliparan ay dinala sa kabilang bahagi ng isla matapos pumasok sa isang pinto sa paliparan. Napagtanto ang panganib na nakapaligid sa isla at gustong protektahan, sina Nagasa at Yum mula sa lahat ng kaguluhang ito. Nagpasya si Kojo na huwag makisali sa isyu at manatili sa bahay kasama ang kanyang kaibigan at kapatid na babae. Kinagabihan, nang mag-isa sina Yum at Kojo, nagsimulang umarte si Yum na parang crush niya si Kojo at sinabi pa sa kanya na siya ang perpekto para sa kanya. Pagkatapos ay sinamantala niya ang pagkakataon na binibigyan siya ng halik. Habang hinahalikan niya siya, nagsimulang lumabo ang mga mata ni Kojo at nakatulog siya. Pagkalipas ng ilang sandali, nang magising si Kojo, nalaman niyang nasa katawan talaga siya ni Yum at hindi na makita ang sarili niyang katawan. Mabilis na walang ibang mapupuntahan, pumunta siya sa tabi ng apartment ni Yakina para kumbansihin siya sa nangyari sa kanya. Siya ay iniimbitahan sa silid kung saan ang lahat ng iba pang mga batang babae ay medyo mahinahon, at walang pakialam sa kanilang suot, na naniniwalang siya ay isang babae. Sa ibang lugar, ang mga komunikasyon at transportasyon ng isla ay magulo at tinitingnan ni Asagi ang sitwasyon upang malaman na walang cyber attack na nangyayari sa ngayon. Nakipag-ugnayan siya sa kasamahan niyang si Tank Driver, para maunawaan kung ano ang eksaktong nangyayari sa isla. Habang tinatalakay ng dalawa ang iba't ibang posibilidad, ang Mogwai, ang AI na nilikha ni Asagi, ay nag-uugnay sa kasalukuyang spatial na anomalya sa isang nakaraang krisis na kilala bilang ang Dark Oath Grimoire Incident, na ginawa ng library isang dekada na ang nakalipas. Bumalik sa apartment ni Yakina na hindi makayanan ang mga kahalayan ng mga babae, ibinalita ni Kojo ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pagkatapos ay pinaupo siya ng mga batang babae at nagsimulang magtanong sa kanya ng ilang mga katanungan upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Matapos kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan, tinanong nila siya kung ano ang eksaktong nangyari at ibinunyag niya ang lahat ng mga detalye mula kanina kasama ang halik na nakakainis sa kalahati ng populasyon ng kababaihan doon. Napagpasyahan ni Yakina na si Yum ang may kasalanan sa lahat ng nangyari at naniniwala siya na ang lahat ng ito ay isang plano na ginawa ni Yum. Gayunman, sinabi ni Kojo na hindi maaalis ng mga vampira ang kanilang walang hanggang sumpa, na nangangahulugan na ang kanilang mga katawan ay hindi maaaring ipagpalit kaya hindi maaaring makuha ni Yum ang kanyang katawan, ngunit naisip ni Yakina na marahil ang space distortion ay kung paano ninakaw ang kanyang katawan. Isa lang ang ibig sabihin nito, si Yum ay isang mangkukulam, katulad at kasing lakas ni Netsuki, na maaaring gumamit ng magic ng space distortion. Ang Ashdown Witches ay nagtatago gamit ang grimoire sa tuktok ng Keystone Gate Tower, hanggang sa maantala ni Ardil. Habang sinusubukan ng mga mangkukulam na salakayin si Ardil at yumuko sa kanila, dumating si Yum sa katawan ni Kojo at pinigilan sila. Ipinakilala niya ang sarili sa isang nalilitong si Ardil bilang anak ng Witch of Notoria. Iminungkahi niya ang isang deal kay Ardil upang palayain ang kanyang nakakulong na ina, na itinago sa mahiwagang bilangguan na may mataas na seguridad sa isla. Ipinaliwanag niya na ninakaw niya ang katawan ni Kojo upang magamit niya ang kapangyarihan nito at palayain ang kanyang ina, at humiling na huwag itong makisali sa kanyang plano sa anumang paraan, ni sa laban o laban dito. Para sa lahat ng ito, nagpapakawala din siya ng hindi mabilang na malalakas na halimaw at demonyo na maaari niyang labanan at gawing mas masaya ang kanyang buhay tulad ng dati niyang gusto.
Sa ibang lugar, pinamamahalaan ni Kojo at Yakina na hanapin ang mga mangkukulam sa tore at mabilis na tumungo sa pinangyarihan, ngunit ang anomalya sa transportasyon ay ginagawa upang hindi sila makapasok sa lugar, at sa halip ay dinadala sa isang silid ng pagpapalit ng mga babae sa lahat ng oras. Sa kabutihang palad, nalutas ni Asagi ang karamihan sa mga isyu sa pag-navigate sa isla at mabilis na bumuo ng isang satellite-based navigation system app ng telepono, na ipinadala kay Kojo na nagbibigay daan sa kanila ni Yakina na maglakbay sa tore upang harapin ang mga mangkukulam. Nang marating ni Kojo at Yakina ang tuktok ng tore ay napansin nilang dumidilim ang kalangitan, at ang buong lugar ay napuno ng madilim na tentacles ng ilang kakaibang halimaw. Nandoon pa rin si Ardil at Caswall na ipinaliwanag ang planong itinakda ni Yum na makamit. Gamit ang katawan ni Kojo, aalisin niya ang barrier sa kulungan at pakakawalan ang lahat ng makapangyarihang halimaw pati na rin ang kanyang ina. Matapos ipaliwanag ang balak, si Ardil ay naglahong parang duwag habang binibihag ng iba pang mga mangkukulam sina Kojo at Yakina. Sa lalong madaling panahon, sina Sayaka at Lafoyle ay nakarating sa lugar, at iniligtas ang dalawa mula sa mga kamay ng mga mangkukulam. Habang ang grupo ay kasangkot sa labanan, ginagamit ni Yum ang grimoire na libro upang dalhin ang interdimensional na bilangguan sa regular na eroplano ng tao. Sa sandaling lumitaw ang bilangguan, nawala si Yum sa eksena at nagtungo sa bilangguan, kaya, upang pigilan siya, hinabol siya ni Kojo at Yakina habang sina Sayaka at Lafoyle ay nananatiling bumalik upang harapin ang mga mangkukulam. Si Yum, na ngayon ay may kontrol sa karamihan ng mga kapangyarihan ni Kojo ay ginagamit ito upang palayain ang isa sa kanyang mga pamilyar na nagdadala ng bilangguan sa eroplanong ito. Nang maabot ni Kojo at Yakina si Yum at sinundan siya sa bilangguan, napansin nila na sa gitna ng silid, si Netsuki, ang kanilang guro, at ang mangkukulam ng kawalan, ay nakaupo doon na natutulog. Ibinunyag ni Yum na ang pagpatay lamang kay Netsuki ay magiging sanhi ng pagkasira ng barrier, at hahayaan ang mga bilanggunang bilangguan na makatakas. Hindi nagtagal ay naganap ang labanan sa pagitan ni Yakina at Yum, na nagtatapos sa paglalagay ni Yakina ng kanyang sibat sa spiritual guardian ni Yum at tinamaan din siya. Pagkatapos, nasira ang sumpa at sina Kojo at Yum ay bumalik sa kanilang sariling mga katawan, at si Netsuki ay nagising din. Tulad ng lahat ng kwento ng anime, si Yum na medyo kontrabida ilang segundo na ang nakalipas ay nagsisisi sa kanyang mga ginawa at kaya hinayaan na lang nila siya. Ang kanyang mga kaibigan, ang mga mangkukulam, gayunpaman, ay dinala sa kustodiya, at tama nga, pagkatapos nilang magdulot ng labis na pinsala sa buong lungsod. Sa sandaling iyon, mula sa kung saan, kinuha ng spiritual guardian ni Yum ang espada nito at hiniwa mismo si Yum pati na rin si Netsuki na agad na bumagsak sa sahig. Sa labas ng prison, lumitaw si Ardil at Asar na hindi gumana ang mga plano, nagpasya siyang gumamit ng sarili niyang kapangyarihan para sirain ang barrier sa bilangguan, nang biglang, si Nagasa, kapatid ni Kojo na mukhang sinapian ng ika-12 pamilyar, ay lumitaw ng kung saan at pinabagsak siya. Binigyan niya si Ardil ng formal na babala na layuan si Kojo at umalis. Bumalik sa bilangguan, tila natupad ang hiling ni Yum nang hindi niya ito gustong mangyari, dahil ang kanyang ina ay lumilitaw mula sa kaibuturan ng bilangguan. Ang babae ay mukhang napakabata pa para maging ina ni Yum, ngunit ipinaliwanag niya na ipinanganak niya si Yum mula sa isang kakaibang proseso ng lab na parang isang clone ngunit hindi eksaktong pareho. Sa madaling salita, ang dalawang babae ay talagang iisang tao, na ang Witch of Nor-Okia ang orihinal, at si Yum ang kanyang kopya. Dahil siya ang orihinal, ang mangkukulam ay nagpapatuloy na tanggalin ang spiritual guardian ni Yum mula sa kanya sa harap mismo ng iba. Hawak ang isa pang grimoire, ipinaliwanag niya kina Kojo at Yakina kung paano niya isinumpa si Netsuki, na bahagyang nagbukas ng bilangguan. Ninakaw niya ang mga alaala ng Witch of the Void at lahat ng karanasan niya, na ginawang inutil siya hanggat totoo ang sumpa. Ginawa siyang Witch of the Void at kung sino man ang umatake sa kanya, ay madidamage rin ang barrier ng kulungan. Nang hamina ang barrier, 6 sa pinakamapanganib na kriminal ang nakatakas sa kulungan at ang kailangan lang nilang gawin ay patayin si Netsuki, na tila nawala sa isang lugar. Sa ibang lugar, pagkatapos magising mula sa kanyang pagtulog, si Asagi ay naglalakad sa mga kalye sa panahon ng pagdiriwang kung saan nakuha niya ang pangangalaga ng isang maliit na bata, na maaaring si Netsuki. Hindi gustong mag-iwan ng literal na bata sa gitna ng mga lansangan, kinuha siya ni Asagi at inaalagaan siya. Bumalik sa bilangguan, ang mga bilanggo ay natutukso na salakayin si Kojo at ang kanyang nasugatan na grupo, ngunit sa sandaling iyon ay pumasok si Sayaka, na sumakay sa isang tank cart, at lahat sila ay nakatakas bago maatake. Pagkatapos ay dinala ni Kojo ang kanyang mga kaibigan sa lugar ng kanyang ina na umaasang matutulungan niya sila dahil siya ay isang doktor. Ang ina ni Kojo, si Mimori, gayunpaman ay medyo kakaiba, tulad ng karamihan sa mga karakter sa anime na ito. Pagkatapos, dinaman niya ang dibdib ni Yum upang matulungan niya ito sa kanyang sugat sa tiyan. Si Kojo naman ay may sariling set ng mga problema dahil gusto ni Sayaka na ialay ang sarili sa kanya sa ganitong sitwasyon. Gaya ng sinabi ko kanina, halos lahat ng mga ito ay kakaiba.
Ang Witch of Notoria pagkatapos ay tumungo sa tuktok ng paaralan, kung saan nagtuturo si Natsuki, at hinarap ng dalawang miyembro ng kanyang organisasyon ang library. Hiniling ng mga lalaki sa kanya na bumalik sa organisasyon dahil malaya na siya, ngunit sa halip na bumalik ay pinutol ng mangkukulam ang kanyang relasyon sa organisasyon at brutal na pinatay ang dalawang lalaki. Bumalik sa lab, napagtanto ng grupo na dahil hindi lang sinaksak si Yun kundi binawi rin ang kanyang pamilyar na spirit guardian, walang pananaliksik sa paksa at walang normal na paggamot ang makakapagpagaling sa kanya. Kailangan niya ng isang taong may napakalaking magical skill, isang tulad ni Natsuki na makakatulong sa kanya. Habang pinag-uusapan si Natsuki, na pinaniniwalaan nilang makapagliligtas kay Yum, napansin nila si Asagi na may kasamang maliit na bata sa TV at tinawagan nila ito. Ang tawag ay naputol ng isa sa 6 na bilanggo na si Kirika Gurika na napagtanto na ang batang babae ay ang batang Witch of the Void. Sinimulang habulin ng lalaki ang dalawang babae ngunit sa kabutihang palad sa tulong ni Mogwai, ang AI, nagawa nilang makatakas sa lalaki at makatakas sa isang pasukan ng Keystone Gate. Sinundan din ng payat na convict ang dalawa doon ngunit dito, ang Isla at si Astarte ay dumating upang iligtas ang dalaga at nahuli ang lalaki, at dinala siya pabalik sa selda ng bilangguan kung saan siya kabilang. Ang kanilang mga problema ay hindi pa natatapos, dahil ang isa pang convict na tinatawag na Gigliola Girardi ay lumitaw at kinuha ang mind control ng Island Guard Detachment, pinabagsak si Astarte, at binyantaan si Asagi at ang bata. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, lumitaw si Ardil at nakikipaglaban sa kanya para sa lubos na pangangailangan ng kasiyahan. Palagi siyang nasisiyahan sa isang mahusay na labanan at labis na nasisiyahan na magagamit niya ang kanyang pangunahing pamilyar laban sa kanya. Gayunpaman, mabilis na natapos ang labanan, at humantong sa malupit na pagdurusa ni Gigliola bago siya ibalik sa kanyang selda. Medyo huli na dumating si Kojo sa eksena, ngunit natutuwa siyang okay ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay nag-aalok si Ardil ng deal, babantayan niya ang batang Natsuki sa kanyang bangka basta't darating din doon si Kojo. Hindi pa rin tapos ang lalaki sa kanyang mga galawan, ngunit ito ay isang magandang plano at sinang-ayunan ito ni Kojo. Sakay ng yate ni Ardil, ang mga pangyayari ay nag-uudyok kay Kojo na pumasok sa mga marangyang paliguan, kung saan siya ay nilapitan ng isang toneladang kababaihan na hindi makapaghintay na magkaroon ng oras kasama siya. Lahat sila ay natakot ni Asagi at Natsuki gayunpaman at ang dalawa ay naligo kasama si Kojo sa halip. Tila isang casual na bagay iyon sa Japan. Hindi ko alam. Nang gabing iyon sa kanilang silid ay patuloy na nagtatalo ang dalawa. Ang natutulog na bata ay biglang tumayo sa kama at kinilala ang kanyang sarili bilang Natsukyun, na inihayag na si Natsuki ay mahiwagang ibabalik ang kanyang sarili sa loob ng 2 oras. Gayunpaman, dahil ang katawan ay hindi aktwal na kay Natsuki, ang buong sitwasyon ay hindi magandang ideya at malamang napapatayin siya, at ang pagsira lamang sa grimoire ng Witch of Notoria ang makapagpapanumbalak sa kanya ng buo. Sa labas, nilapitan ni Ardil sina Sayaka at Yakina, na kararating lang sa kanila matapos ipaalam ni Kojo ang kanyang lokasyon, nang biglang pinutol ng bilanggo na si Brood Dumblegraph ang kanilang casual anime chatting moment. Ang lalaki ay napatunayang napakalakas na kalaban, napapantayan ang bawat isa sa mga atake ni Ardil sa kanyang sarili, ngunit hindi nagtagal, nakontento na si Ardil, at nagawa niyang matalo at ipakulong ang convict pagkatapos ng mahaba at mahirap na labanan. Ang isa pang prisoner na si Shutora D ay lumilitaw, ngunit katulad lamang na muling nakulong ni Sayaka sa pagkakataong ito. Bumalik sa rooftop ng paaralan, ang Witch of Notoria ay gumawa ng napakalaking spell at nang kumpleto na ang kanyang paghahanda. Lumitaw si Aya at inangkin ang isla ng Itugami at gamit ang Dark Oath Grimoire, ay nagdeklara ng pagtatapos sa anumang supernatural na kapangyarihan maliban sa kanya. Lumitaw siya sa harap ni Kojo at ng kanyang grupo at mga saksi, habang ang lahat ng kanilang mahika ay naubos at sila ay naging mga normal na tao na lamang sa ilang kadahilanan. Gayunpaman, pinatunayan ni Yakina ang exception, ngunit nang siya ay umatake, siya ay nag-teleport sa isang hola na kulungan. Pagkatapos, nagpapatuloy ang kwento sa The Witch of the Notoria, kina Aya, at Yakina na makikita sa isang mundo ng panaginip. Ipinakita ni Aya kay Yakina ang mga alaala ni Natsuki mula 10 taon na ang nakararaan. Samantala, si Sayaka ang nag-aalaga kay Kojo. Walang gumagana kaya iniaalok ni Sayaka ang kanyang dugo, ang kanyang period blood para maging eksakto. Dumating din si Yung doon, ganap na nasugatan ngunit nagpapagaling mula noon. Si Yakina ay patuloy na nananaginip tungkol sa isang magandang slice of life anime kasama sina Sayaka at Kojo. Mukhang maayos ang lahat, ngunit napagtanto ni Yakina na nasa panaginip siya at tinapos niya ang genjutsu. Nagising siya sa kanyang kulungan. Samantala, ibinibigay din ni Yum ang kanyang dugo kay Kojo. Pagkatapos, kinagat siya ni Kojo at kinuha ang kanyang dugo. Pagkatapos, ipinipilit niya ang sarili kay Sayaka at kinuha rin ang dugo nito. Sa kabila ng pagpilit, pinahihintulutan ni Sayaka na mangyari ito. Sa sandaling mabawi ni Kojo ang kanyang kapangyarihan, inilabas niya ang kanyang pang-4 na pamilyar. Nababalot ng ambon ang buong isla.
Samantala, si Aya ay nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang pagnanais na patunayan na ang mga mangkukulam ay talagang inosente. Dahil doon, mas marami siyang masasaktan. Hiniling niya kay Yakina na samahan siya sa kanyang marangal na layunin. Biglang pinakawalan ni Kojo ang kanyang pangatlong pamilyar at inatake si Aya. Pagkatapos ay pinalaya niya si Yakina mula sa kanyang kulungan. Kaya, muling pinakawalan ni Aya ang pinakamasamang kriminal gamit ang kapangyarihan niya. Bumalik ang 6 na kriminal. Ngunit, mabilis silang natalo ni Kojo sa pagkakataong ito. Nabasag din ni Yakina ang mahiwagang barrier ni Aya, ngunit si Aya ay nagsummon ng ilang tentacles at nahuli si Yakina. Sa kabutihang palad, nailigtas ni Yakina ang sarili. Inilabas ni Aya ang kanyang grimoire upang makalamang. Ngunit, hinihintay ito ni Netsuki. Ginagamit niya ang kanyang magic para kunin ang libro kay Aya. Sa paggawa nito, nakukuha niya ang kanyang nawawalang oras at kapangyarihan. Malapit nang matalo si Aya. Ngunit, pinapakain niya ang kanyang kaluluwa sa isang demonyo at bilang isang resulta, siya mismo ay naging isang demonyo. Kaya, lahat sila ay nagtutulungan at sa wakas ay natalo nila siya. Samantala, ang convict na si Mega ay nagnakaw ng isang prototype na anti-demon lance tulad ng kay Yakina. Sa paghahanap ng isang artifact na kilala bilang Wiseman's Blood na nasa kustodiya ni Kensai Kanase, inatake ng alchemist na si Ko Amasuka ang kanyang pasilidad at binisita siya. Walang balak si Kensai na tulungan siya kaya naglaban sila. Ang grupo ay pupunta sa isang training camp na malayo sa isla. Para doon, namimili sila sa mall. Kasama rin nila sa paglalakbay si Kojo upang maging kanilang personal shopping bag carrier. Bigla siyang inatake ni Ko. Nais ni Ko na ialay si Kanon bilang isang sakripisyo para sa ilang ritual. Nagkomento si Ko tungkol sa isang pangyayari na nangyari sa monasteryo ni Nina Adelaide 5 taon na ang nakakaraan. Sumama din sa laban si Yakina at naputol ang braso. Ngunit, gumagamit si Ko ng metal upang mabawi ang kanyang braso, na nagpapatunay na siya ay medyo katulad ng Full Metal Alchemist. Sa kabila ng pagiging confident, umalis siya sa ngayon, tulad ng ginagawa ng lahat ng mga kontrabida sa anime. Pumunta si Kojo kay Netsuki para iulat ang insidente. Siya ay pinuntahan ni Astarte na nagbigay sa kanya ng isang detalyadong pagpapaliwanag sa Wikipedia tungkol sa mga alchemist at ang kanilang pagnanais na maabot ang pagiging Diyos. Binanggit din niya ang maalamat na sina Nina Adelaide at Wiseman, dalawang alchemist na sinasabing nakarating na sa antas na iyon at magiging mga siglo na ang edad ngayon. Nagpasya sina Kojo at Asagi na pumunta sa monasteryo ni Nina Adelaide. Ngunit, pinigilan sila ni Netsuki. Sa proseso, nawalan si Asagi ng isang walang katumbas na hikaw. Sinabi sa kanila ni Netsuki na si Kensai ay inatake ni Ko noong nakaraan. Nagpasya silang bantayan ng higit pa si Kanon. Dinala ni Yakina si Kojo sa isang makulimlim na lugar ng lungsod kung saan nakatago ang sangay ng isla ng Lion Kings. Lumilitaw ang guro ni Yakina bilang isang pusa na pamilyar at binati sila. Nang makita siya, isinuko ni Yakina ang kanyang halberd sa kanya. Samantala, si Ko ay nagsasagawa ng isang ritual sa demolished na kapilya gamit ang dugo ni Wiseman upang palabasin ang kanyang dating tagapagturo na si Nina. Sa labas ng monasteryo, hinanap ni Asagi ang kanyang nawawalang hikaw. Tinawagan niya si Kojo para tulungan siya. Sa loob ng monasteryo, pinalaya si Nina at kinain niya ang isang tao upang mabawi ang kanyang dating anyo. Si Asagi, na nasa labas, ay nakita ni Ko, na inatake siya. Habang nagsisimula siyang mamatay, sumigaw si Kojo sa telepono. Dumating si Kojo at ang iba pa sa lugar. Nang makita niyang patay si Asagi, nawalan siya ng kontrol. Pero, pinapakalma siya ni Yakina. Pagkatapos ay nilapitan sila ni Ko at nagsimulang matuwa. Agad naman siyang nilabanan ni Kojo at Yakina. Ngunit, inalis ni Ko ang kanyang anyo ng tao at kinuha ang anyo ng Wiseman's Blood. Kahit papaano ay nagawa nilang talunin siya. Biglang nagising si Asagi, mabuti at buhay na siya, kahit na nabalot ng dugo. Parang hindi naman siya nasaktan. Dahil hindi siya makakauwi na puno ng dugo, iniuwi siya ni Kojo, kung saan ay inaasikaso ni Nagasa. Habang siya ay naliligo, nakita ni Asagi ang isang pulang marka sa kanyang dibdib, na kanyang hinawakan. Ang paggawa nito, ay nagiging sanhi ng sinaunang alchemist, si Nina Adelaide na iposes ang kanyang katawan. Ubad na naglalakad si Nina sa bahay, dahilan para mag-donate ng dugo si Kojo sa carpet. Tinakpan ni Nina ang kanyang sarili at ibinunyag ang lahat tungkol sa kanyang sarili kay Kojo, na nagpapasalamat sa kanya sa pagliligtas sa buhay ni Asagi. Samantala, nakaligtas si Ko sa kanyang laban at naglalakad siya sa paligid ng bayan. Ngunit, hinarap siya ni Netsuki at madali siyang tinalo. Naglabas siya ng itim na bola na kinuha niya. Sa ibang lugar, sinabi ni Nina na lalabas siya sa katawan ni Asagi sa sandaling makuha niya ang Wiseman's Blood. Umupo sila para sa hapunan at sumama din sa kanila si Yakina. Kinabukasan, umalis ang mga babae para sa kanilang training camp habang si Kojo ay nananatili sa bahay. Nararamdaman ni Nina ang Wiseman's Blood na gumagalaw sa paligid ng lungsod. Lumalabas, hindi talaga namatay si Ko sa mga kamay ni Netsuki.
Si Ko ay umiikot sa kanyang kakilakilabot na likidong anyo habang ang lahat ng mga tao ay sinusubukang pigilan siya. Gumagamit sila ng liquid nitrogen para pigilan siya sa ngayon. Ngunit ang sorpresa, lumabas na si Ko ay nasa kanyang normal na anyo ng tao. Ang likido ay talagang tinatawag na Wiseman's Blood. Sinisira nila ang lugar at tumakas sa dagat sa ngayon. Samantala, nasa training cruise ang mga babae nang maramdaman nilang may kakaibang nagmumula sa tubig. Sumakay si Ko sa ferry at sinalakay ang mga tao doon gamit ang kanyang alchemy powers. Samantala, binisita ni Nina at Kojo ang nasirang simbahan kung saan nakita nila ang mga buto ng mga tao na pinatay ng Wiseman's Blood. Nakahanap din siya ng kaunting Wiseman's Blood kaya kinuha niya ito. Ginagamit niya ito upang mabawi ang ilan sa kanyang mga kapangyarihan. Pagbalik sa ferry, hinahanap ni Ko si Kanon para kumpletuhin ang ilang ritual. Tumatakbo siya palayo habang sinusubukan siyang pigilan ni Yakina. Naghanda sina Kojo at Nina na sumakay sa isang airship na ibinigay sa kanila nila Folia. Bago sila makapasok, dumating ang guro ni Yakina, ang pusa, at binigay sa kanila ang halberd ni Yakina para ihatid sa kanya. Samantala, kinukulong ni Ko si Kanon at naghanda na atakihin siya. Ngunit, kinukwento niya kung paano niya naaalala siya at kung gaano kalungkot ang naging buhay niya. Hindi kayang tiisin ni Ko ang katotohanan, kaya sumugod siya, ngunit iniligtas siya ni Yakina gamit ang isang maliit na kutsilyo. Nang gumawa si Ko ng mga shadow clone para patayin sila, dumating sina Kojo at Nina sakay ng espesyal na sasakyang panghimpapawid. Pinahinto nila si Ko at ibinalik sa kanya ang halberd ni Yakina. Sinimulan nilang duminahin si Ko. Kaya, inilabas ni Ko ang ginintuang bungo ng Wiseman at itinapon ito sa deck. Samantala, ang Wiseman's Blood ay napupunta sa tubig dagat upang sumipsip ng anumang kinakailangang materyales mula sa dagat. Sa sandaling makuha ang mga kinakailangang materyales, ang Wiseman ay nagiging isang higanteng ginintuang nilalang at inatake niya ang mga ito. Ngunit, inilabas ni Kojo ang kanyang mga kapangyarihan at hinarangan ang mga pag-atake. Ang lahat ay nailigtas, ngunit si Kojo ay naging solidong metal. Dahil hindi siya technically napatay, hindi na siya mabubuhay. Si Yakina ay nagsimulang umiyak sa kanya. Biglang, si Nagase ay sinapian muli ni Aurora. Ginagamit ni Aurora si Nagase para halikan siya, sariling kapatid. Nabawi ni Kojo ang kanyang kapangyarihan. Ngunit, kailangan ba talaga yon? Hindi kaya hinalikan siya ni Yakina sa halip na kapatid niya. Anyways, inaalay din muli ni Yakina ang sarili kay Kojo na umiinom ng dugo niya. Ngayong marami na siyang kapangyarihan, naghahanda na siyang bugbugin ang Wiseman. Ipinatawag ni Kojo ang bawat isa sa kanyang mga pamilyar para sa layuning iyon. Samantala, ginagamit ni Yakina ang kanyang halberd upang talunin si Ko, na sa wakas ay napagtanto na siya ay nasa mali. Ngunit, malakas pa rin ang Wiseman dahil naging perpektong nilalang siya gamit ang kanyang alchemy powers. Kaya, inilabas ni Kojo ang kanyang pang-11 pamilyar, na isang bodacious na babae. Ang pang-11 pamilyar ay kinukuha ang Wiseman at pinaghiwa-hiwalay siya sa kawalan. Si Nina ay napalaya mula sa kanyang koneksyon kay Wiseman at nabawi niya ang kanyang tunay na katawan. Ngunit, hindi niya nakuha ang lahat ng dugo kaya maliit lang siya sa ngayon. Nagising si Yakina na may luha sa kanyang mga mata nang maisip niyang iiwan siya ni Kojo. Siguro mahal niya talaga siya. Mamaya sa paaralan, si Yakina ay nagpapalit sa locker room, nang ang isang hubad na figure ay lumitaw na parang estilo ng Terminator. Inatake ng babaeng kamukha ni Yakina si Yakina at saka kinuha ang kanyang damit. Samantala, pumunta si Lord Ardil sa isang lugar na lubhang napinsala. Sinabi niya kay Sayaka na ang dragon sa ibaba ng kanilang isla ay nagsisimula ng gumalaw. Sa paaralan, ang misteryosong tao na kamukha ni Yakina, ay nakaharap kina Kojo at Yaze. Kakaiba ang kinikilos niya sa harap nila, na umaakit sa atensyon ni Kojo. Muli siyang humakbang pasulong at tinatrato si Netsuki na parang batang babae. Agad na may hinala si Netsuki at hinawakan siya sa mga dibdib. Ngunit, walang sinasabi si Netsuki sa ngayon. Pagkatapos, tumakbo palayo ang babae habang si Kojo naman ay sinusundan siya. Bumalik sa nawasak na lugar, lumitaw ang isang higanteng dragon mula sa butas. Parang baliw ang tawa ni Lord Ardil sa tuwa. Hinarap ni Kojo ang dalaga nang mapagtanto niyang hindi siya si Yakina. Lumilitaw din ang totoong Yakina na may mga bagong damit at ang kanyang halberd, na handang patayin ang gumaya sa kanya. Ngunit, nabulabog ang kanilang pagtatalo sa appearance ng dragon mula kanina. Kaya, gumagawa si Netsuki ng dimensyon na kumokontrol sa espasyo sa paligid nila. Ngunit biglang, ang dragon ay gumagamit ng isang portal upang tusukin ang kakaibang babae. Pagkatapos, sinunggaban nito si Kojo at kinuhaan ng maraming kapangyarihan bago niya mapalaya ang sarili. Sinubukan ng dragon na salakayin si Yakina gamit ang parehong mga taktika, ngunit lumaban siya. Dahil mahina si Kojo dahil sa pagkaubos ng kanyang kapangyarihan, inaatake siya ng dragon. Ngunit, nilabanan ni Yakina ang dragon. At sa proseso, ang kanyang malakas na halberd ay nasira.
Habang inaatake siya ng dragon, nagising ang kakaibang babae kanina. Ginagamit niya ang sarili niyang pamilyar para pigilan ang dragon. Lumalabas, isa rin siyang immortal na vampira, tulad ni Kojo. Sinabi niya na sinundan niya ang dragon hanggang dito upang pigilan siya. Lumilitaw si Netsuki sa sandaling iyon at inaako ang responsibilidad para sa bagong babae. Ang totoong Yakina ay labis na nanlumo dahil ang kanyang halberd ay nasira. Noong gabing iyon, inutusan ng Lion King Organization si Yakina na bumalik, na nagresulta sa kanyang pagiging mas depressed. Nang maglaon, naligo ang babae kasama ang ibang mga babae at sinabi sa kanila ang tungkol sa dragon. Tila, ito ay isang man-made magical beast. Maaari nitong sirain ang oras at espasyo at kakainin nito ang mga mahiwagang ugat na sumusuporta sa kanilang isla. Kung magpapatuloy iyon, lulubog ang islang ito. Nalaman din ni Asagi at ng kanyang kumpanya ang tungkol sa pabago-bagong antas ng enerhiya. Nang maglaon, ipinahayag ni Yakina na siya ay ipinatawag ng Lion King Organization. Sobrang lungkot niya pero hindi niya pinapakita. Walang ginagawa si Kojo. Kaya, sinampal siya ni Sayaka sa kanyang katinoan, at pumunta siya upang tulungan si Yakina, dahil tinulungan siya nito ng maraming beses sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kanyang dugo. Sa daan, nakita niya ang dragon, kumakain ng mahika ng isla at nangingibabaw din sa sistema ng depensa. Tinawagan siya ni Asagi at sinabing mayroon silang 30 oras bago lumubog ang isla. At pagkatapos, ang mga linya ng telepono ay nawala. Pumunta ang misteryosong babae kay Yakina para tulungan siya. Sinasabi niya ang mga motivational lines at pagkatapos ay gumagamit siya ng sarili niyang magic para bigyan siya ng bagong sandata. Sa ibang lugar, ginagamit ni Kojo ang kanyang pamilyar upang labanan ang dragon. Ngunit ito ay masyadong malakas para sa kanya. Kaya, sina Netsuki at Astarte ay sumali sa laban. Tinalo nila ang dragon ngunit nabuhay itong muli. Kapag ginamit ni Kojo ang kanyang pamilyar laban dito, ninanakaw muli ng dragon ang kanyang kapangyarihan. Kaya, dumating si Lord Ardil at naghahanda ng todo laban sa dragon. Ngunit, sinabi niya na ang isla ay mawawasak kung sila ay lalaban ng todo. Kaya, pinipigilan siya ni Yakina sa ngayon. Lumalabas, nilikha ng Lion King Organization ang bagong halberd na ito para kay Yakina na tumagal ng 20 taon upang magawa. Pinatigil niya sandali ang dragon. Pagkatapos, inalok niya ang kanyang leeg kay Kojo. Tumalon siya na parang gutom na tao sa isang buffet. At sa gayon, nakakakuha siya ng power-up. Pagkatapos, pinagsanib ni Kojo, Yakina, at ang batang babae ang kanilang mga puwersa upang talunin ang dragon ng napakalakas kaya huminto ito sa pagkain ng mahika ng isla. Ang isla ay nailigtas. Nang naka-recover na sila, sinabi ni Sayaka kay Yakina na hindi siya pinababalik ng tuluyan. Ito ay para lamang sa isang regular na medikal na pagsusuri at si Sayaka ay nakakuha din ng katulad na utos. Ngayong patay na ang dragon, umalis ang dalaga. Bago umalis, tinawag niya si Yakina na nanay. Parehong nalilito sina Yakina at Kojo. Dahil bukod dito, ang babae ay isang vampira, na nagpapahiwatig na gagawin ito ni Kojo at Yakina sa hinaharap. Sa malayong hinaharap 20 taon mula ngayon, bumalik ang batang babae sa yugto ng panahon kung saan siya nagmula. Pumunta siya upang tingnan ang isla na ngayon ay lumaki pa at naging isang imperyo na tinatawag na Empire of the Dawn.